Ang PhilBox sa mga residente, wala pa rin nagsilikas sa mahigit 2,000 residente sa may paanan ng bulkan. At may mga nagsibalikan pa. Walang sisihan ha. Samantala, niyanig naman ng lindol ang Tagaytay City kahapon. Ayon po sa PhilVox, may lakas itong magnitude 3.3 na naramdaman pasado alas 4:17 ng hapon. Tectonic ang sinasabing origin ng lindol dahil sa paggalaw ng Manila Trench. Nilinaw rin ng PhilVox na walang koneksyon ang lindol sa aktibidad ng Bulkang Taal. Wala namang naitalang nasirang ari-arian sa nangyaring pagyanig at wala ring inaasahang aftershocks. Samantala, kababalik pa lang ng marami nating kababayan mula sa pagbabakasyon nitong Semana Santa, may panibago na namang papasanin ang mga motoristang dadaan sa Skyway at South Luzon Expressway. Simula bukas, ayan, ipapatupad na ang dagdag singil sa toll doon. Sa bagong singil, magiging 65 pesos na ang Makati hanggang Bikutan segment ng Skyway. 41 pesos naman ang Skyway toll mula Bikutan hanggang Sukat at ganun din mula Sukat hanggang Alabang. Tataas din ang toll sa upgrade section o ibabang bahagi ng Skyway. Ayon sa Toll Regulatory Board, mas mababa ng 15% ang inaprubahan nilang toll hike kumpara sa petition ng mga investor nito. Pero may pasyon ni Cristo, tapos ano mahal na araw, si Juan de la Cruz nagpapatuloy pa rin. Ilang istasyon kaya tayo meron? Naku, parang buong taon, meron tayong pasakit. Dapat imbisigahan mo muna yung overpricing na nakita. Oo. Di ba, bago... Increase. Tapos ito naman, 300% ba increase? Kala ko ba yung second, yung bago nagmahal na araw, di ba? Oo. May sinasabi silang, ito na yung pangalawa. May pangatlo pa pala. Installment pala. Magsinod po tayong lahat. Okay. Pasadaan na po natin ang mga maksyong balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Report. Na-recover ng mga pulis ang mahigit 200 balikbayan box matapos ma-hijack ang cargo truck na may dala nito noong Miyerkules Santo. Sa kabuang detalye, narito ang Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia? Bawi na ng Caloocan Police kagabi yung mahigit 200 balikbayan boxes na ninakaw ng i-hijack yung cargo truck na may dala nito sa C3 Road sa Caloocan din noong Miyerkules Santo ng gabi. Matapos ang ilang araw na pag-imbestiga at pagmamanman, natunto ng pulisya ang bodegang pinagtaguan sa mga kahon sa 11th Corner East Avenue, Grace Park, Caloocan City. Laking pasalamat ang mga customs broker ng door-to-door service at nabawi pa yung karamihan sa mga kargamentong ito na galing sa mga OFW natin sa Japan na tinatayang nasa 3 milyong piso ang halaga. Nakatakda raw kasing ihatid ang mga ito sa recipient niyang mga yan ngayong linggo pagkatapos ng Semana Santa. Kulang iga ng isang kahon yung mga boxes na nabawi base kasi sa manifesto ng cargo truck. 243 boxes yung kanyang dala-dala. Ang nabawi kagabi ay 242 lang. Kasalukuyang inaalam ng mga otoridad kung sino yung nasa likod nito para masampahan ang kaso. Pati yung may-ari ng bodega iniimbestigahan din bagamat agad namang nakipagtulungan sa mga pulis kagabi. Agad din niyang itinanggi ng caretaker ng bodega na may kinalaman sila sa pagnanakaw dahil nangupahan lang daw sa kanila yung mga suspect na nagpakilalang nagtitinda ng staff toy at medical supplies sa Divisoria. Nabawi rin ng mga otoridad yung 40-footer na truck matapos itong matagpuang abandonado sa A. Bonifacio sa Quezon City noong Huwebes ng umaga. Ayon sa mga pulis, 6 na mga armadong lalaki na naka-uniforming pulis din na nagpapanggap na nag-checkpoint sa may C3 Road ang di umanong ng hijack sa truck. Ligtas naman iga yung driver at pahinante na inabandon na rin ang mga suspect sa Malabo noong Miyerkules ng gabi at patuloy nga iniimbestigahan ng mga otoridad ang kasong yan. At yan ang Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa iyo, Igan. Tricia? Yes, Igan. Ano laman ng balikbayan box? Assorted goods ito, Igan, pero hindi sa 40. Ito yung mga padala ng mga OFW natin galing Japan. Ayon din sa mga customs broker, may mga laman niyang laptop, mga electronic gadgets, at ilang pang mga mamahaling gamit, damit, tsokolate. Yung mga usual na pinapadala sa kaming pasalubong ng mga OFW natin para sa mga kababayan na kaanak dito sa Pilipinas. So, Tricia, yung 6 na suspect talaga nagpatahi pa ng uniforme ng polis, namuhunan pa? Ayan, Igan, ang inaalam ng mga pulis kung sila ba'y nagpapanggap na pulis o kung sila ba'y mga kabaro rin nila. Mahirap bang huli ang pulis na sila rin na ituturo, no? Okay, maraming salamat, Tricia Zafra. Kalunos-lunos naman po nangyari sa aming kapuso sa Super Radio DCWB. Patay po sa saksak ang coordinator namin na si Edwin Ramos. Ayon po sa inisyal na ulat, nagbibidyogi po si Ramos kasama ilang kaibigan sa bahay ng kanyang nobya sa Caloocan City
nang bigla rin magwala at nanaksak ang isang lasing nilang kainuman na nakilalang si Cesar Baguio. Aawat sana si Ramos pero siyang napagbalingan at nasaksak. Dalawa pa ang sugatan sa pagwawala ni Baguio. Patuloy pa rin po pinaghanap ng mga pulis ang suspect. Sana meron silang litrato, mas madali yun. Oo No? nga, Para eh. maipalabas natin Kasi dito. nagtago na kaagad eh. Matagal na ho namin kasama yan si Edwin Ramos. Yes. Siya ho sa pinakamagaling kumuha ng mga Correct. Napaka-reliable. interview. Oo. Sources, oo. Parang sa kanya walang ano eh, posible. Para pag sinabi mo sa kanya, talagang i-deliver niya yung hinihingi mo. Sana tulong-tulong para maaresto yung suspect. Kasi hindi lang siya yung biktima eh. May dalawang sugatan pa, di ba? Dahil lang sa kalasingan. Sayang. Pero kakalungkot din na babalitaan na yung ospital kung saan marami kaming nire-refer na pasyente, parang balita, tinanggihan pa siya. Bakit daw? Nung siya na. Teka, ano naman talaga pag malala na, minsan nagtatanggihan yan. Walang ambulansya at ang balita, dun sa mismong girlfriend niya, si Susan, naubusan ng dugo si Edwin. Alright. At ngayon, narito tayo sa iba pang mga balita. Narito si Susie. Salamat, Igan, at kami rin po naikiramay sa pamilya ni Edwin. At ngayon, nagsisibalikan ang ating mga kapuso dito sa Metro Manila. Siyempre, busy na naman ang mga palengke. Kaya ito na ang pinakasariwang presyo ng mga bilihin ngayon. Ihatid sa atin ni Maring Lynn. Wala sa Mega Q. Parang ganun mga... Parang ako rin Si Lynn na sa palengke. Good morning, Maring. Good morning! Actually, Mari, sa totoo lang, kanina pa ako namimili dito sa likod. Meron na nga akong broccoli. Ang gaganda, mapulaklak talaga. Ang ganda-ganda ng mga prutas, pati yung mga, especially mga gulay, napakaubod ng fresh po dito sa Mega Q Market. Pero syempre, sa mga kagagaling lang po sa Easter, di ba? Syempre, Holy Week, marami sa atin ang nag-fasting o di kaya nag-abstain sa pagkain ng mga baka, kung kaya tumaas talaga ang presyo ng mga isda. Pues, good news po para sa mga mahilig sa isda, bumaba na po ang presyo nito mula po 5 to 10 pesos. So ito na po ang pinakabagong presyo nila. Ang galunggong po ay 100 pesos kada kilo. Tilapia, 85 pesos kada kilo. Bangus, 85 pesos. Pusit, 100. Ang tahong naman, 80 pesos. Ang baboy, sa mga pwede na kumain ng baboy ngayon, eto na, 100 pesos. 120 pesos kada kilo. Ang manok, 130 pesos. Yung buo po yan, yung whole. Ang baka naman po ay 220 pesos po ang laman. At syempre, 170 yung may buto. Okay, sa mga katulad ko naman mahilig sa mga gulay, mga vegan, vegetarian, ito na, para sa inyo. Ang talong, 40 pesos kada kilo. Ang carrots ay 50 pesos kada kilo. Repolyo, 50 pesos kada kilo. Cauliflower, 50 pesos. Pipino, 35 pesos. Lettuce ay 60 pesos kada kilo. Sitaw, one of my favorites, 15 pesos kada kilo. Sayote, 15 pesos din po kada kilo. Actually, kabibili ko lang po. Kalabasa, 20 pesos kada kilo. Labanos, 25 pesos kada kilo. Ang upo, 30 pesos. Sibuyas sa puti, 50 pesos. Sibuyas sa pula ay 50 pesos kada kilo. Ang bawang ay 20 pesos kada kilo. Ang kamatis, 20 pesos kada kilo. Ang kangkong, 5 piso po kada tali. Talbos ng kamote naman po ay 5 piso rin kada tali. Ang siling haba ay 80 pesos kada kilo. At ang kalamansi, para sa mga kalamansi juice yan, ngayong mainit ang panahon, 60 pesos kada kilo. Ngayon naman pulipat tayo sa masasarap at refreshing na prutas. Ang papaya ay 25 pesos kada kilo. Ang melon ay 30 pesos kada piraso po yan, ha? Depende kano kalaki ang bilog. Bilog. Gano'n kalaki yung melon nyo. Ang pinya naman ay 40 pesos kada piraso. Ang manggang kalabaw, 60 pesos kada kilo. Ang saging na lakatan, 35 pesos kada kilo. Ang syempre, saging na latundan ay 30 pesos kada kilo. So yung mga mahilig sa prutas, mag-rejoice na kayo. Marami, maganda. At okay naman ang presyo. Alright mga kapuso, mamaya po, teka nga, okay. Mamaya po, babalik tayo dito sa Mega Q-Mart at marami po kami ibibigay sa inyo. Yung mga gustong yung mga may budget na 100 pesos, yung mga sinasabi na, wala ako mabibili sa 100 pesos. Actually, marami kayong mabibili sa loob ng 100 pesos. At mamaya, tutulungan po namin kayo dyan. At syempre sa mga niluluto nyo nga pala, no, hindi naman pwedeng mabuo yan kung wala ang bawang. Alam nyo po ba, ang bawang ngayon ay 120 pesos kada kilo. 120 pesos kada kilo. Medyo masakit sa bulsa, pero okay lang, itatagal yan. Kunti na lang bilhin nyo. Alright mga kapuso, balik po tayo dito sa Mega Q-Mart. Maya-maya lamang, samantala back to studio. Hi Suzy! Anong gusto mo rito? Bawang! Bawang! Okay, at maraming salamat. Lynn, wag kang alis dyan. Kailangan ka namin. Yes. Okay. Samantala, pinangunahan ng Santo Papa, Pope Benedict XVI,
ang pagdiriwang ng Easter Sunday sa Vatican City. Mahigit 100,000 Catholics ang dumalo sa seremonya sa St. Peter's Square na ika-6 na Easter Sunday Mass ng Santo Papa. Pinakaabangan ang kanyang Easter message, ang Urbi et Orbi, o to the world, or to the city and to the world, na sumentro sa